Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. 50 taon na mula nung magdeklara ng batas militar ang dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, isang Marcos na ulit ang Pangulo. Balikan natin ang mga totoong nangyari base sa facts at history tungkol sa mahalagang bahaging ito ng ating kasaysayan. Balik tayo sa September 23, 1972. Ito yung unang araw kung kailan idineklara ni Marcos Sr. ang martial law. Sa unang araw pa lang, 7 public utility companies agad ang ipinasara ni Marcos. Kabilang dito ay ang mga kumpanyang nagpo-provide ng serbisyong kuryente, tubig, telecom at transportation. Hindi rin nakaligtas sa shutdown ang mahigit 400 media outlets. Kasama na rito ang maliliit na radio stations, newspaper publications, pati na ang ABS-CBN. Grade 6 kami, siyempre masaya, walang pasok. Nung binubuksan na yung TV, ang palabas lang cartoons. So kami naman bata, tuwan-tuwa. Kasi time to catch up with the cartoons you weren't able to see. You did not realize the full impact. Sa kabila ng pagsasara ng mga media outlet, may ilang pinayagang mag-operate gaya ng Canlaon Broadcasting System at ibang broadcasting company na pagmamay-ari ng mga crony ni Marcos Sr. Yung Channel 2, nakabalik siya pero hindi ABS-CBN, BBC, Panahaw Broadcasting. Kasi kinuha siya ng mga ni Roberto Benedicto. Pero it was Channel 2 o yung channel ng ABS-CBN. Ipinaaresto rin sa unang araw ng martial law ang 4 na senador na kilalang kritiko ni Marcos. Sina Ninoy Aquino, Pepe Diokno, Ramon Mitra Jr. at Soc Rodrigo. Bukod sa kanila, nasa 8,000 sibilyan pa ang ipinadampot sa loob lang ng isang araw. Kabilang dito ay ang mga journalist, estudyante, manggagawa at opposition delegates ng 1971 Constitutional Convention. Pero bakit nga ba nagdeklara si Marcos ng martial law? Rewind tayo sa pagkapanalo niya noong 1969 presidential elections. December 30 ng taong iyon nang simulan niya ang ikalawang 4-year term niya bilang Pangulo. Ang panlimang State of the Nation address niya naman noong sumunod na buwan ang nag-trigger sa first quarter storm. Ito yung unang 3 buwan ng 1970 na napuno ng mga kilos protesta at demonstrasyon ang kalsada ng Maynila laban sa dating diktador. Nagkaroon ng SONA doon sa Old Congress Building. Ito yung before the start. Paglabas ni Marcos at ni Imelda, may nagkakagulo doon, mga estudyante, nagkaroon ng scuffle. Kitang-kita sa television yung mga bata na may mga high school students din kasi napukpok. That was the first time na medyo gumamit ang dahas yung sa mga protesters na napanood sa TV. So, yung resulta nun, napanood, nagkaroon ng mga indignations. Alam ba, may nag-resign, tapos may nagtawag ng malakihang rally, yung tinatawag na Battle of Benjola. So, yun talaga, larak yung... So, kasi nga parang yung 1969 elections was ang tawag noon, it was the most fraudulent saka most violent elections. Halos on a daily basis, parang ang daming nag-rally. So maybe yung issue, merong patungkol din sa Battle of Benjola. Tumaba yung mga jeepney drivers kasi natataas yung presyo ng langis. Price of tuition fee, tumataas din. So yun, halo-halo, maraming sectors yung sumali. At doon nabuo yung maraming grupo. Nasundan ng first quarter storm ng serye ng pambobomba sa iba't ibang lugar sa Maynila hanggang 1972. Yung batas militar, yung first few minutes nun, in-explain mabuti yung mga pagsabog leading to martial law. So parang ang sinasabi dun sa batas militar, it was planado, it was parang calculated to create chaos, confusion, and that would justify the declaration of martial law. Ginawang basihan ni Marcos ang pag-aalsa ng mga communist group pati na ang pag-ambush sa dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile noong September 22, 1972 para ideklara ang martial law. Pero mismong si Enrile ang umamin noong 1986 na pineke nila ang nasabing ambush, na binawi rin niya sa sinulat niyang memoir noong 2012. Pero kwento ni Mijares, ito ang sinabi ni Marcos kay Enrile sa isang phone call bago ang ambush.
Bago mag-isang taon ng martial law, nakakuha ng mataas na rating sa survey si Marcos Sr. at ang kanyang military. Sinabi niya sa ikawalong sona niya na matagumpay at maganda ang naging epekto ng batas militar. Sinubukan din ni Marcos na tapyasan ng singil sa kuryente para matuwa ang mga Pilipino. Ito na kaya yung sinasabi nilang Golden Age? Of course, meron talaga paniwala kay Marcos hanggang ngayon. Kahit baliktarin mo mundo, iba yung pagtingin nila. Wala ka na magagawa doon. Yung iba, I think, ang palituhan is yung pagkakaiba ng experience with knowledge. Like the Ilocanos, they will always like Marcos. Kasi alam mo, sa Ilocos, ang dami nagawa ni Marcos eh. Kapaganda yung kalye namin. O kaya, halimbawa, sa Tacloban, ako, yung namin, marami kaming ayuda, mga tanggap, ganyan. So, on one hand, hindi mo naman maalis, totoo yun. Pero, kung titignan naman kabuuan, ilan ba kayo na nakaranas niyan? Mula 1972 hanggang 1977, mahigpit na ipinatubad ang 12 midnight to 4 a.m. na curfew hours. People liked it. Kasi for the first time, it was silent. Parang wala kang narinig na krimen, wala kang narinig na magulo, parang everything was ordered. So people liked it without knowing na yun pala yung mga institutions of democracy, unti-unti na. So media, wala. Korte, wala. Yung judicial system, isinara. Sa ilalim ng batas militar, marami ang mga ipinagbawal. Bad time to have long hair, lalo na sa mga lalaki. Kasi guguntingin yun eh. Yung mga metro ko, may dalang gunting yun. Guguntingin ka. And then yung mga babae naman, kapag nakamilis-skirt, tapastasin yung para kumaba. Bawal din ang paglalaro ng baril-barilan at video games dahil bayolente raw ang mga ito. Ipinatigil ang pag-ere ng anime na Voltes 5 ilang episodes bago ang finale nito dahil bayolente. Mula 1972 hanggang sa matapos ang rehimeng Marcos, marami rin ang mga naging paglabag sa karapatang pantao. Umabot sa 70,000 ang mga inaresto at mga sapilitang dinampot ng walang warrant of arrest. Mahigit 30,000 naman ang tinorture at 3,000 ang pinatay ng military at Philippine Constabulary. Mahigit 300 sa lampas 100,000 biktima ng martial law ay hindi na muling nakita ng mga pamilya nila. So pag nahuli ka, dadaling ka sa safe house. So yung mga safe house, mga tagumpahay, and mostly ito nangyayari yung torture, interrogation, sleep deprivation. No? Sometimes merong tinatawag na water cure, yung ilalagyan ng bawal, hindi babasahin. So parang drowning sensation. Merong mga tinatawag na electrocution. So merong, yung baterya ng tayo, ng motor. So nilalagay sa mga sensitive parts sa ari ng mga detainees. Ang tanong kasi dyan alam ba ni Marcos yan? Yung mga human rights victims, nag-file sila ng case sa Hawaii. And isa sa mga documents doon na pinakita, may report kay Marcos na nakita, ina-update siya about yung interrogation process. And, meron siya mga notes sa gilid. So, he knew it na merong mga nangyayaring torture. Sa isang interview, ipinagtanggol ni President Bongbong Marcos ang kanyang ama sa pagdedeklara ng martial law. Ayon sa kanya, kailangan itong ideklara para labanan ang mga komunistang grupo, pati na ang mga armadong grupo sa Mindanao noon. Hindi raw idineklara ang martial law para manatili sila sa pwesto. Nagtagal ng 9 na taon ang martial law pero nagpatuloy ang pamumuno ni Marcos hanggang sa talunin siya ni dating President Cory Aquino sa snap election noong 1986. Sa parehong taon, binuo ang Presidential Commission on Good Government na ang mandato ay i-recover ang mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Para sa kanila, the idea of justice is to get back the ill-gotten wealth of the Marcoses and their cronies from dito sa local and also sa abroad. So, dalawa. So, inuna yung abroad kasi madaling i-dissipate yun, madaling mawala. Ito yung napakasakit dito. Dahil, after 86, hindi lang yung bangkarote yung ating treasury. And we had to pay, malaki yung ating binabayad. 50 taon mula nung idineklara ang martial law sa Pilipinas, nakabalik na ulit ang mga Marcos sa Malacanang.
Kasabay ng kampanya niya sa pagkapresidente, kaliwat kanan din sa social media ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa martial law. We will not revise anything. All we will do is to also make public what we know, our side of the story, which we have perhaps been remiss in not telling, simply because we were so scared of traditional media, of all the abuse, the diatribe, the insult. So hindi na, naging tameme na. We'll just tell our side of the story as best we can. Napakahabang usapin nito, pero ang masasabi ko lang, kahit magbalik-balik na rin yung kasaysayan, isa lang. Nung natapos tayo sa martial law, we were much worse than what we were in 1965. Sabi ng iba, madaling makalimot ang mga Pilipino. Pero bakit nga ba dapat nating alalahanin ang madilim na nakaraan natin noong martial law? History does not repeat itself, but men repeat history. Ibig sabihin, kung naging pabaya tayo, hindi natin inintindi yun, uulitin natin kung ano yung nangyari ng martial law. If we do not remember the past, then we are bound to repeat it. You cannot forgive those who do not seek repentance.